ang nakapangingilabot na istorya ni Daniel at ng mga leon. Isang gabi ng matinding pagsubok, isang tao laban sa mababangis na leon. Sa utos ng hari, si Daniel ay itinapon sa isang yungib kung saan wala siyang ibang kasama kundi ang gutom na mga halimaw. Ngunit sa halip na maging hapunan, siya ay naging patutuo ng kapangyarihan ng Diyos. Walang takot siyang nanalangin at sa gitna ng kadiliman, isang himala ang naganap, ang mga panga ng mga leon ay isinara. At si Daniel ay nanatiling ligtas. Ito ay hindi lamang isang kwento ng pagsubok, kundi isang patunay na ang pananampalataya ay kayang manaig laban sa anumang panganib. Isa itong napakagandang video na inihanda ko para sa iyo na nag-uumapaw ng magagandang aral sa buhay. Noong unang panahon, sa sinaunang kaharian ng Babylonia, may isang binatang nagngangalang Daniel. Siya ay mula sa maharlikang angkan ng Huda, ngunit siya at ang kanyang mga kababayan ay ginawang bihag ng sakupin ng Babylonia, ang Jerusalem. Sa Babylonia, pinili ng hari ang ilang matatalino at marurunong na batang Hudyo upang pag-aralin at ihanda bilang mga lingkod sa kanyang kaharian. Isa si Daniel sa mga napili kasama ang kanyang tatlong kaibigan, Hananiah, Mishael at Azariah. Ngunit binigyan sila ng punong opisyal ng mga bagong pangalan upang maging akma sa kulturang Babylonia. Si Daniel ay tinawag na Belteshazzar, si Hananiah ay tinawag na Shadrach, si Mishael ay tinawag na Meshach, at si Azariah ay tinawag na Abednego. Ipinag-utos ng hari na turuan sila sa wika at panitikan ng mga Babylonyo upang makapagsilbi bilang mga tagapayo at tagapamahala sa kanyang kaharian. Ngunit may isang suliraning kinaharap si Daniel. Ang pagkain at alak na inihahain sa kanila ay laban sa kautusang pangrelihiyon ng kanilang pananampalataya. Kaya humingi siya ng pahintulot sa punong opisyal na payagan silang kumain lamang ng gulay at uminom ng tubig. Sinabi ni Daniel, "Subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Pakainin ninyo kami ng gulay at painumin ng tubig at pagkatapos, ihambing ninyo ang aming kalagayan sa mga kabataang kumakain ng pagkain ng hari." Bagamat may pag-aalinlangan ang opisyal, pumayag siya sa kahilingan ni Daniel. Pagkalipas ng 10 araw, si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay mas malusog at mas malakas kaysa sa iba pang kabataang kumain ng pagkain ng hari. Dahil dito, pinayagan silang ipagpatuloy ang kanilang espesyal na diet. Dahil sa kanilang katapatan sa Diyos, pinagpala si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ng pambihirang karunungan at pangunawa. Sa katunayan, sila ay mas matalino ng 10 beses kaysa sa lahat ng salamangkero at pantas sa Babylonia. Isang gabi, si Haring Nebukadnezar ay nagkaroon ng isang panaginip na nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa. Ngunit nang magising siya, hindi niya maalala ang detalye ng panaginip. Kaya't ipinatawag niya ang lahat ng kanyang mga salamangkero, manghuhula at tagapayo upang sabihin sa kanya ang panaginip at ang kahulugan nito. Sa galit, sinabi niya, "Ito ang aking pasya. Kung hindi ninyo masabi sa akin ang aking panaginip at ang kahulugan nito, kayo ay ipapapatay at ang inyong mga tahanan ay gagawing guho. Ngunit kung masabi ninyo ang panaginip at ang kahulugan nito, bibigyan ko kayo ng mga gantimpala at malaking karangalan." Dahil walang sino man ang makapagsabi ng panaginip ng hari, labis siyang nagalit at ipinag-utos ang pagpatay sa lahat ng pantas sa kaharian kasama si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Nang marinig ito ni Daniel, agad siyang humingi ng sapat na oras upang ipanalangin sa Diyos ang kasagutan. Kinagabihan, ipinahayag ng Diyos kay Daniel sa isang pangitain ang mismong panaginip ng hari at ang kahulugan nito. Kinabukasan, lumapit si Daniel kay Haring Nebukadnezar at sinabi, "Walang sino mang tao ang makapagsasabi ng panaginip ng hari, ngunit may Diyos sa langit na nagpapahayag ng mga hiwaga. Ipapaalam ko sa iyo, o hari, ang iyong panaginip at ang kahulugan nito." Sinabi ni Daniel na sa kanyang panaginip, may isang napakalaking estatwa. Ang ulo nito ay yari sa ginto.
Ang dibdib at mga bisig ay pilak. Ang tiyan at mga hita ay tanso. Ang mga binti ay bakal. Ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik. Habang nakatingin ang hari, isang bato na hindi gawa ng tao ang bumagsak mula sa langit at tinamaan ang estatwa sa mga paa, dahilan upang magkadurog-durog ito at lipulin ng hangin. Ngunit ang batong iyon ay lumaki at naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong mundo. Ipinaliwanag ni Daniel na ang ginintuang ulo ay sumasagisag kay Haring Nebukadnesar at ang kanyang makapangyarihang kaharian. Ang iba pang bahagi ng estatwa ay kumakatawan sa mga sumunod na kaharian na darating. Ngunit ang batong dumurog sa estatwa ay ang kaharian ng Diyos na mananatili magpakailanman. Sa pagkamangha ni Nebukadnesar, lumuhod siya kay Daniel at kinilala ang Diyos ng Israel bilang tunay na Diyos. Binigyan niya si Daniel ng mataas na posisyon sa kaharian at ginawa siyang gobernador ng buong Babilonya. Pagkalipas ng ilang panahon, nagpagawa si Haring Nebukadnesar ng isang gintong rebulto na may taas na 70 talampakan at iniutos sa lahat na sambahin ito. Sino mang tatangging lumuhod sa harap ng rebulto ay itatapon sa isang nagliliyab na pugon. Ngunit sina Shadrach, Meshach at Abednego ay tumangging sumamba sa Diyos-Diyosan ng hari. Nang malaman ito ng hari, ipinatawag niya sila at binigyan ng isa pang pagkakataon, ngunit buong tapang nilang sinabi, "Haring Nebukadnesar, kahit kami itapon mo sa nagliliyab na pugon, ang aming Diyos ay may kakayahang iligtas kami, ngunit kahit hindi niya kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa iyong Diyos." Dahil sa matinding galit, iniutos ng hari na painitin ang pugon ng 7 beses pa kaysa sa dati. Itinapon ang 3 lalaki sa loob ng apoy, ngunit laking gulat ng hari nang makita niyang hindi sila nasusunog. Bukod pa roon, may isa pang figura sa loob ng apoy na mukhang isang anak ng Diyos. Tinawag sila ng hari palabas ng pugon at laking pagtataka ng lahat nang makita nilang wala man lang ni isang sunog o amoy ng usok sa kanilang katawan. Dahil sa himalang ito, kinilala ng hari ang Diyos ng Israel bilang makapangyarihan at iniutos niyang walang sino man ang dapat lumapastangan sa kanya. Matapos noon si Nebukadnesar ay muling nagkaroon ng isa pang nakababahalang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang napakalaking puno sa gitna ng mundo. Umaabot sa kalangitan at nakikita sa buong dako ng lupa. Nagbibigay ito ng pagkain at lilim sa lahat ng nilalang. Isang anghel ang bumaba mula sa langit at iniutos na putulin ang puno. Iwan lamang ang tuod nito na may mga ugat na nakagapos sa bakal at tanso. Ipinahayag ng anghel na ang hari ay itataboy mula sa lipunan ng tao at mamumuhay kasama ng mga hayop sa parang, kakain ng damo tulad ng baka, hanggang sa kanyang pagkilala na ang kataas-taasang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat ng kaharian sa lupa at ibinibigay niya ito sa sino mang nais niya. Nang marinig ni Daniel ang panaginip ng hari, siya ay nabahala at nag-aatubiling ipaliwanag ito, ngunit hinimok siya ng hari na gawin ito. Ipinahayag ni Daniel na ang puno ay sumasagisag sa hari mismo. Binalaan niya ang hari na kung hindi siya magpapakumbaba at kikilalanin ng kapangyarihan ng Diyos, siya ay itataboy mula sa kanyang trono at mamumuhay sa gitna ng mga hayop. Lumipas ang 12 buwan, ngunit nanatili ang kayabangan at kapalaluan ng hari. Habang naglalakad siya sa bubungan ng kanyang palasyo, ipinagmalaki niya ang kanyang mga nagawa at ang karangyaan ng kanyang kaharian. Subalit biglang may tinig mula sa langit na nagsabi, "Ito ang hatol sa iyo, Haring Nebukadnesar. Ang iyong kapangyarihan ay inalis na sa iyo. Ikaw ay itataboy mula sa mga tao at mamumuhay kasama ng mga hayop sa parang. Kakain ka ng damo tulad ng baka. 7 panahon ang lilipas bago mo kilalanin na ang kataas-taasan ang siyang namamahala sa lahat ng kaharian sa lupa at ibinibigay niya ito sa sino mang nais niya. Tulad ng ipinakita sa panaginip, si Haring Nebukadnesar ay itinaboy mula sa kanyang trono at namuhay kasama ng mga hayop sa parang kumakain ng damo tulad ng baka. Humaba ang kanyang buhok na parang balahibo ng agila at ang kanyang mga kuko ay naging parang mga pangalmot ng ibon.
Matapos ang 7 taon, bumalik ang kanyang katinuan at pinuri niya at sinamba ang Diyos ng langit. Kinikilala niya na ang Diyos ang tunay na namamahala sa mundo at siya ay ibinalik sa kanyang trono, mas makapangyarihan pa kaysa dati. Lumipas ang mga taon at ang kahalili ni Nebuchadnezzar na si Haring Belsasar ay nagdaos ng isang piging para sa 1,000 maharlika. Habang sila ay nagsasaya, iniutos ni Belsasar na dalhin ang mga gintong at pilak na sisidlang kinuha mula sa templo sa Jerusalem upang sila at ang kanilang mga bisita ay makainom mula rito at purihin ang kanilang mga Diyos na yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Habang sila ay umiinom mula sa mga banal na sisidlan at sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, biglang lumitaw ang isang mahiwagang kamay at nagsulat sa pader ng palasyo ng hari. Nanginig sa takot ang hari at namutla ang kanyang mukha. Tinawag niya ang kanyang mga salamangkero, astrologo at pantas upang bigyang kahulugan ang sulat, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaunawa ng kahulugan nito. Naalala ng reyna si Daniel, ang Hudyo na bihag na dating nagpaliwanag ng mga panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. Sinabi niya sa hari ang tungkol kay Daniel at sa kanyang kakayahang magpaliwanag ng mga pangitain. Ipinatawag si Daniel sa harap ng hari at nangakong bibigyan ng malaking gantimpala kung maipapaliwanag niya ang isinulat sa pader. Ngunit tumanggi si Daniel sa mga gantimpala at sinabi na walang halaga ng kayamanan ang makakabili ng paliwanag na ibibigay niya. Ipinaliwanag ni Daniel na ang nakasulat sa pader ay mensahe mula sa Diyos na nagpapahayag ng pagbagsak ng kaharian ni Haring Belsasar. Ang mga salitang Mene, Tekel, Parsin ay nangangahulugang ang Diyos ay binilang ang mga araw ng kaharian ni Belsasar. Tinimbang ito at natagpo ang kulang, at ito ay hahatiin at ibibigay sa mga Medo at Persiano. Kinagabihan ding iyon, pinatay si Belsasar at si Dario na taga-Media ang pumalit bilang hari. Ang interpretasyon ni Daniel ay nagkatotoo at muling naipakita sa lahat ang kapangyarihan at soberanya ng Diyos. Itinalaga ni Haring Dario ang 120 satrapa upang mamahala sa kanyang kaharian na may 3 pangunahing tagapamahala, isa na rito si Daniel. Napansin ng hari ang pambihirang katalinuhan ni Daniel, kaya't binalak niyang italaga ito bilang pinuno ng buong kaharian. Dahil dito, nagselos ang ibang mga tagapamahala at satrapa. Hinanapan nila ang anumang pagkakamali ni Daniel upang maisakdal siya, ngunit wala silang makitang katiwalian sa kanya sapagkat siya ay matapat, hindi tiwali at hindi pabaya. Kaya nagbalak sila ng isang patibong laban kay Daniel na may kaugnayan sa kanyang pananampalataya. Hinimok nila si Haring Dario na magpalabas ng isang kautusan na sinumang mananalangin sa sinumang Diyos o tao maliban sa hari sa loob ng 30 araw ay ihahagis sa kulungan ng mga leon. Sa kabila ng utos, nagpatuloy si Daniel sa kanyang pananalangin sa Diyos ng 3 beses sa isang araw, tulad ng dati niyang ginagawa. Nang makita ito ng mga kalaban niya, ipinaalala nila sa hari ang kanyang kautusan. Bagaman mahal ng hari si Daniel, hindi siya makalabag sa sarili niyang batas, kaya't ipinasubo niya si Daniel sa kulungan ng mga leon. Kinagabihan hindi makatulog si Haring Dario. Kinaumagahan, nagmamadali siyang pumunta sa kulungan ng mga leon at tinawag si Daniel. Sa kanyang galak at pagtataka, sumagot si Daniel, "Mabuhay ang hari magpakailanman. Ang aking Diyos ay nagsugo ng kanyang anghel at isinara ang bibig ng mga leon. Hindi nila ako sinaktan sapagkat ako ay nasumpungang walang sala sa kanyang paningin at hindi rin ako nagkasala sa iyo, mahal na hari." Sa sobrang tuwa, iniutos ni Haring Dario na ilabas si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Pagkatapos iniutos ng hari na ang mga nagsakdal kay Daniel, pati na ang kanilang mga pamilya, ay itapon sa kulungan ng mga leon. Bago pa man sila lumapag sa sahig, nilapan na sila ng mga leon. Pagkatapos nito naglabas ng isang bagong kautusan si Haring Dario. Ipinapahayag na ang Diyos ni Daniel ay ang buhay na Diyos na nagliligtas at nagpapalaya. Iniutos niya sa lahat ng tao sa kanyang kaharian na magkaroon ng takot at paggalang sa Diyos ni Daniel.
Ang katapatan ni Daniel sa Diyos ang nagligtas sa kanya mula sa kulungan ng mga leon, at ang kanyang integridad at pagtitiwala sa Diyos ay naging isang makapangyarihang patutuo sa Haring Dario at sa buong Babylonia. Sa kabuuan, ang kwento ni Daniel ay isang huwarang halimbawa ng pananampalataya, tapang, at pagsunod sa gitna ng pagsubok. Tinuturuan tayo nitong magtiwala sa kalooban ng Diyos, manindigan sa ating paniniwala, at manatiling tapat sa Kanya sa lahat ng pagkakataon.